What is up you guys? Welcome back to my channel. So ayun, it's such a lovely day today. Hindi malamig. It's getting warmer na. I think nasa 12 degrees yata ngayon. So the kids are out. Mag-isa lang ako sa bahay and gusto kong i-take advantage atong time na tahimik yung bahay para mag-vlog. Ayan. So anyway, for today, pagkwentuhan natin yung minimum wage dito sa US. So I'm not sure if madudugtong ko to dun sa vlog ko sa pagpunta namin sa beach or isa-separate vlog ko na lang. Pero ayun, nung pumunta kasi kami sa beach, bala ko talaga sana na dun tayo magkwentuhan. Pero the wind and the waves were so strong, hindi tayo magkakarinigan dun. Girl, ayun, so dito na lang. It's another day, habang tahimik ang bahay, kwentuhan tayo about minimum wage. Dun sa previous vlog ko with regards to our bills here in the US, may nabanggit ako doon na kung minimum wage earner kayo ng husband mo for a family of 4, kaya nyo mabuhay dito sa US. So may nag-comment doon na, what if family of 4 minimum wager, pero isa lang daw yung magtatrabaho for a family of 4, kaya daw bang mabuhay dito sa California? So nung nabasa ko yung comment na yun, initially, naisip ko, oo naman, kaya naman siguro. Kasi depende lang naman talaga sa lifestyle mo yun eh, di ba? Kung gaano ka kagastos, gaano ka kagaling humawak ng pera, ganon. Pero, ayun nga, hindi ko pa nasasagot yung comment na yun. Pero, pinag-isipan ko talaga. Pero ayoko naman magbigay ng false hope. So, nagtanong-tanong muna ako sa ibang tao. Nagtanong ako sa husband ko and dun sa mga iba namin co-work na mas matagal na sa aming nakatira dito sa US. Kung sa tingin nila is kaya bang mabuhay dito ang family of 4, minimum wager, tapos isa lang yung mag-work. So, when I asked my husband, ang sagot niya sa akin, matik no. So, nagulat naman ako kasi nga akong iniisip ko na kaya naman siguro, pero bakit siya? Parang ang nega, diba? Bakit siya no kagad? So, ayun, tinanong ko na bakit sa tingin mo hindi kaya? Sabi niya, like, katulad dito sa amin, yung rent pa lang namin is $2,500 na. So, kung minimum wager ka, yung isang buwan na sahod mo, sa rent pa lang mapupunta, 'di ba? So paano pa yung ibang pangangailangan ng family? Sabi ko, oo nga naman, may point. Tapos ayun, nagtanong ako dun sa iba naming co-work. Yung iba naming co-work kasi sa mga apartment sila nakatira. So mas mababa yung rent nila compared dito sa condo namin. So, halos lahat din sila sinabi na no, hindi kaya mabuhay dito ang family of 4 tapos isa lang yung mag-work na minimum wager. So, ayun nga. So, habang nakikipagkwentuhan ako sa iba't ibang tao pa dito, iba-ibang Pilipino dito sa US, napag-isip-isip ko nga na, oo, medyo mahirap nga na family of 4, tapos isa lang yung mag-work, minimum wager pa. May hihirapan talaga kayo. Siguro maiisip nyo or matatanong nyo na bakit naman hindi kakayanin? Paano kung super tipid ka, gano'n? Hindi ka naman maluho, hindi ka bibili ng mga luxury items, gano'n. So, mag-compute tayo. Dito sa California, as far as I know, ang minimum wage is around $16. So, kung $16 ang minimum wage mo, and then sabihin na natin na pinaka-minimum hours yung i-work mo, like 40 hours per week lang, yung pinaka-minimum lang. So, that will be $16 times 40 hours per week. So, in a week, ang sasahurin mo lang is $640. Computein natin na 640 times 2 kasi every 2 weeks yung sahod. So, ang makukuha mo is 1,280 per cut-off. Pero, tandaan mo na itong 1,280, hindi yan yung buong makukuha mo. Kasi, syempre, meron ka pang mga kaltas-kaltas from your employer. So, itong 1,280 mo, more or less, magfo-fall pa rin siya ng 1,000 or baka mas mababa pa sa 1,000 yung makukuha mo per cut-off. So, paano kung sabihin natin na yung rent mo is around 1,700? Kasi tandaan mo, dito sa US, kung 4 kayo sa family, hindi kayo pwede tumira sa 1-bedroom apartment lang. Hindi katulad sa Pilipinas na basta magre-rent ka, tapos bahala na kayo kung ilan kayong titira doon. Hindi pwedeng ganun. So, dito meron silang rule, and yung mga landlords, medyo strict sila na kung ilan kayo per family, dapat ganun kalaki rin yung bahay na or yung apartment na i-rent nyo. So, kung sabihin natin, if you are 1 to 3 persons, yun, pwede kayo mag-rent ng 1-bedroom apartment lang. Pero if 3 to 4, 5 persons na kayo, you have to rent 2-bedroom apartment na. And so on and so forth. So, kung 5 to 6 persons kayong titira, di 3 bedrooms na ganun.
Pero anyway, I'm sure you have your own reasons kung bakit isa ka lang na mag-work tapos minimum wager ka pa for your family of 4. Because of that, nag-isip-isip ako ng ways for you to para makapag-save up ka here in the US. Ayun nga, given your situation na family of 4, 2 kids, and then isa ka lang na mag-work, yung asawa mo hindi mag-work. First up is sa housing. So, dito, meron yung mga tinatawag na low-income apartments. I'm not too sure lang about sa range ng prices and ng requirements nila for low-income apartments. Narinig ko lang to kasi one of my co-workers, dun sila nakatira before. Tapos, ayun, nakwento niya nga sa akin na low-income apartment yun, and then yung mom niya has had disability pa. So, parang discounted talaga yung price compared sa ordinary apartments. So, if I remember correctly, 3-bedroom yung apartment nila, pero less than 1,000 lang yung binabayaran nila. So, you might want to look into that, pero syempre, it's a low-income apartment, so wag kang mag-expect na super ganda or modern nung apartment. It is a discounted price, so I'm not too sure about the safety rin nung lugar, so i-research mong mabuti. And then, ayun, syempre, expect mo na lang talaga na yung living conditions mo doon is not as modern o kasing ganda ng ibang mga nasa apartment or condo type na medyo mas mahal. And then, if you have kids, so I would suggest na you bring them or you register them to a public school. So, ayun, ilang beses ko na nga nabanggit dito, my kids are in a public school din, and then libre lahat. Their laptops and their iPads are provided by the school. Pero syempre, susoli namin yun, I'm sure, sa end of the school year. All things that they need for the school are provided. Breakfast and lunch are provided. And so, lahat yun libre. Wala akong kahit anong binayaran sa school. Niregister ko lang yung kids. That's it. I would also suggest that you maximize the public library. Syempre, nandun na yung resources nyo for the school. And then, yung dito sa amin, nag-o-offer din sila ng free tutorial for elementary and middle school kids. So, meron silang binibigay na flyers, merong dates doon and time na available yung mga tutors. Ayun, pwede mo dalhin yung kids doon para hindi ka na rin mahirapan na magbabayad ka pa ng mag-tutor sa mga anak mo if nahihirapan sila sa education dito or something ganon. So, maximize nyo na rin yun. Sayang, libre yun. Okay, next is the food. So, kung marunong magluto yung asawa mo or ikaw, tapos pupunta kayo dito sa US, edi well and good, mas makakatipid kayo sa food, di ba? Pero kung katulad namin kayo na hindi marunong magluto, ayun, medyo magastos sa groceries. One of the things that I can suggest, nabanggit ko na rin several times, this is not sponsored or anyway, but register sa food share sa location nyo. So, again, yung food share, namimigay sila ng free food. Hindi siya cooked food, pero mga meat, veggies, and mga delata and fruits, libre yon as long as you are registered in that county or in that city. Pipila ka lang para mabigyan kanila ng food. So, mind you then, hindi lang siya isang piraso. Yung nakukuha namin doon usually is per person, 2 paper bag na full of foods. Tapos minsan may malaking box pa depending on kung ano yung available na food at that time. I would also suggest that you try different groceries para ma-compare nyo yung prices. Kasi dito, like for example, yung hotdog. Yung hotdog sa Walmart, iba yung price niya pagdating sa hotdog sa nasa Ralph's or nasa ibang grocery stores. So, ayun, mag-compare kayo ng prices to see kung saang grocery kayo mas makakatipid for the food. Next is for appliances, clothing, and other things para sa bahay. So, para mas makatipid-tipid, I would suggest that you hit up the Facebook Marketplace. So, dito yung sa marketplace nila, kung ano yung posted price, yun yung totoong price nung binibenta nilang item. Hindi katulad dun sa Pilipinas na puro 0, puro free, ganun. Tapos, kailangan mong mag-inquire. So, dito hindi. Kung ano yung pinost nila na price, yun na. And marami rin nagpo-post sa marketplace ng mga things na dinidispose na nila at lower price, syempre, than the stores. And mind you, yung iba rin dito, basta kung magaling ka maghanap, minsan mga brand new items yung dinidispose nila. Kasi kailangan lang nilang lumipat, hindi na nila dadalhin yung mga ganon. So, check out Facebook Marketplace. And speaking of that,
check out nyo na rin yung Buy Nothing groups dun sa area nyo. Mag-join kayo sa mga Facebook groups. Sa amin, na-discover ko lang yung Buy Nothing group. Kasi nung nag-search ako ng mga communities dito sa area namin, ayun, nag-pop up siya. Tapos nag-join kami. And in fairness ha, yung ibang pinapamigay doon, as in, iiwan lang nila sa tapat ng bahay nila, ganun. Tapos ipopost nila doon. And then you are free to get it na walang bayad. As in, and again, yung iba doon, mga dinidispose lang nila kasi maglilipat na nga sila ng bahay or bumili sila ng bagong gamit, ganun. Dito kasi if I'm not mistaken, may bayad yung pagdidispose mo ng malalaking items. Like, kunwari, ito yung mga ang tawag dito? Mga headboard, ganun, or mga furniture, pag yung mga kahoy-kahoy, ganun, pag dadalhin mo siya sa dumpster, may bayad, I think. Kaya, yung iba, mas prefer nila na pinapamigay na lang nila kaysa magbayad pa sila para i-dispose lang yung mga gamit nila. Ayun. Then, also, check out thrift stores and garage sales. So, nakwento ko dun sa neighborhood tour ko na maraming nag-garage sales dito. So, lalo na dito sa amin, ayun nga, yung isang nag-garage sale na napuntahan namin, all items, $1 na lang nila binibenta. Tapos meron silang huge pile doon na parang libre na lang daw, kumuha ka na lang doon, ganun. So nagtingin-tingin ako, tapos nakakuha ako ng mga damit na may tag pa. So mga bago pa, pero pinapamigay nila or mga $1 na lang na nila binibenta. Kasi nga, ayun, gusto lang nilang i-dispose. Yung napansin ko yung consumerism dito sa US, medyo mataas siya. So alam mo yun, bili sila ng bili ng mga gamit. Yung mga garahe nila, nagiging tambakan na lang na ng gamit. Tapos ayun, in the end, iga-garage sale na lang nila para lumuwag yung bahay, ganun. And I would also suggest that you download apps ng mga store like ng Walmart, yung Target, kung saan nyo man gustong mag-tingin-tingin, ganun. Kasi minsan yung price online is different from the price on the store. Katulad nung bumili ako ng AirPods, sa app, nakalagay na $149 lang. Pero nung pumunta ako dun sa Walmart, siya, parang $169. So, $20 difference din yun na. So, ang ginagawa ko na lang is check ko yung app. So, pag mas mura dun, in-order ko na lang, it's either ipipick up ko dun sa store or ipapadeliver ko. Pero ayun, kung hindi kasi free delivery, pinipick up ko na lang dun. Kasi within the day naman, pwede mo na ma-pick up. So, ayun, check nyo yung apps, compare prices para kung saan kayo mas makatipid, ganun. And next is for healthcare insurance. So, since low-income family nga kayo, mag-apply kayo for health insurance kasi meron dito yung free from the government na health insurance para sa mga low-income families. Lalo na if you have kids and kung meron pa kayong disability or anyone pregnant in the family, ayun, pwede kayong mabigyan ng free health insurance from the government. Granted na you are within dun sa bracket nila ng low-income family. And then lastly, for entertainment or recreation, ito marami kayong pwedeng magawa dito if you have kids para nga maaliw sila, hindi naman yung nasa bahay lang. Paulit-ulit ko sinasabi, parks are free kung malapit kayo sa beach. Libre lang din pumunta sa beach. Ayun, so utilize nyo na lang na yung mga park kasi maraming playgrounds dito. And maraming mga pwede nyo pang puntahan na libre lang. Sa California, like us, malapit lang kami sa beach. And if you have a car, maraming iba pang pwedeng puntahan na, ayun nga, libre lang. Open places para sa public. So, katulad ng mga nasa previous vlogs ko, aside from the beach, meron ding area na, ang tawag doon, meron ding area dito na you can see the sea lions and the seagulls and yung mga, ang tawag doon, mga seals, nandun lang sila sa shore, gano'n. Hindi nyo lang syempre pwedeng hawakan na. Pero, alam mo yun, sa Pilipinas may bayad na yung mga gano'n. Dito, ayun, chill lang sila dun sa beach. And then, different places nga na pwede nyo puntahan. Kahit punta kayo sa city, gano'n, mag-look around lang kayo, libre naman. So, marami kayong recreation na pwede nyo gawin na libre. So, ayun, at the top of my head, yun pa lang yung mga naiisip ko na mga ways para makatipid kayo here in the US if you are a minimum wager. So, again, paulit-ulit kong sinasabi, depende lang naman talaga sa lifestyle nyo yan kung kaya nyo bang mabuhay dito sa US. But, honestly, mahirap. Hindi siya kasing saya sa Pilipinas na pwede ka lang kumatok sa kapitbahay mo if kailangan mo ng tulong, ganon. So, dito, you have to be very independent. And you have to know how to budget your money para hindi ka mahirapan. And
American dream, huwag kayo masyadong mag-expect na pagdating nyo dito malaki yung sahod. Kasi syempre pag malaki yung sahod, mas malaki yung responsibilities, mas malaki yung bills na babayaran, mas malaki yung taxes, mas malaki yung cost of living. If you are already living here in the US, ayun, comment down below naman kayo if sa tingin nyo, kaya bang mabuhay dito ng minimum wage lang for a family of 4, tapos isa lang yung magtatrabaho. Ayun, share your experiences din para alam din ng ibang viewers natin kung paano yung pamumuhay dito. But anyway, that is it for this vlog. Sana nakatulong to kahit papano. If you have other questions kung paano yung pamumuhay namin dito sa US as an immigrant or as a minimum wager, please comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on my next vlog. Bye!